Okay guys, in just about a few minutes, narating ko na rin ang The Ruins actually. So this is one of the places na pwede may explore aside from the Ugtong Cave. Ang Ugtong Cave is just approximately ilang meters lang ang layo from these ruins. So this is what they call ruins. I don't know why it's ruins. Most probably. Okay guys, andito tayo ngayon sa Mabalhaban. Nag-DIY po ako ngayon. So kasama ko si Kuya, girlfriend ng mga kakilala ko kami sa farm. Anyway, ang unang heads up namin yung Ugtong na cave. So from there, dire-diretso kami sa iba. So I'll keep you posted guys kung ano ang mga ganap dito sa Bantayan Island. At tara, dibutin natin yung lugar na to in a day. Okay? Ugtong Cave. So as you can see, ito yung facade niya. So this is one of the tourist spot na pwede mong puntahan sa Bantayan Island. Medyo sasadyain mo siya, but nevertheless maganda siyang lugar. Actually may time limit lang daw to hanggang alas 2. So if you're planning to visit Bantayan Island, saglitin nyo muna ito kasi ito yung pinaka magandang tourist spot na pupuntahan niya dahil magsasara ito by this afternoon. The rest, pwede mo nang i-explore. So, tara, at medyo mahaba-haba pa ang lakad natin at mahaba pang pupuntahan natin at explore nating lugar. So, may tour at may kasama ako si Kuya. Yan. Ang pupuntahan ko is the cave. Yung sa ano sir, yung sa bilang 180 nyo po kasi under PWD po kayo. So you can use the swimming pool, cave, and the beach until 4 p.m. na po siya. Okay. So, most likely, bibisitahan ko na. Mag-vlog lang naman ako eh. Okay po. If ever lalabas po kayo, pwede naman po kayo babalik. Basta before 4 p.m. na po siya. Okay, no problem. Tapos, if you have, ano po, kung plano nyo po mag-order sa restaurant, pwede naman po kayo mag-order. Basta cut-off order is 1 order. Okay, sige, noted. So what about this one? Itong area na ito? If ever lang po kukuha po kayo ng people with. Yung mga yan. Amenities. Okay, sige. So guys, ito siya ang lugar na matatagpuan mo dito sa Bantayan Island. Magkano ang regular entrance? 225. Tapos yung bata is ano lang po, 120. Okay. So yun ang sabi ni ate. So kung nagbabalaki pumunta by the group, so mag-allot na kayo ng budget para sa entrance. Okay, guys, so nagbayad na ako ng Entraboo. Actually, ang Entraboo is 220. And then, may mga restrictions. Pag bata, medyo hindi, they're not allowing to Ugtong Cave. So sa swimming pool lang. The rest, pwede mo nang ma-enjoy. Ito ang feature ng Ugtong Cave. Matatagpuan mo dito sa Bantayan. Magandang lugar at maayos, medyo kahali-hali na at yun na nga sinabi ni ate, bukod sa Ugtong Cave na bibisita mo, there's also a swimming pool. So eto siya guys, feel free to explore the beauty of Ugtong Cave. Medyo maganda siya. And then ito yung swimming pool. Ito naman yung Ugtong Cave. Let's check it out there. Okay, right now tapos na ako sa Ugtong Cave. I'm heading towards the pool. So itong pool niya
the typical one, pero pwede na. Actually, talaga mangangarag ka talaga dito pagka nag-swimming ka sa kalagitnaan ng init. Nevertheless, ito ang isa sa feature ng Octong Cave, itong swimming pool. Then right after that, merong mga kabanas. Yan. So ikaw na lang bahalang mamimili kung saan mo gusto. And then ito na yung pinaka beach front nila na pwede mong masilat at ma-explore. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Bantayan Islands, ito po yung lugar. Napakaganda. This is what Octong Cave and other amenities can give you. So there's an Octong Cave, there's a swimming pool, there's also the beach front. So nagbabalak kayong pumunta ng Bantayan Island, this is one of the features na pwede mong ma-explore at makita. Ito siya guys, the beauty of Bantayan Island, only here. Short and quick explore dito sa Octong Cave, swimming pool at saka yung beach front nila. So meron pa siyang taas actually, so I'm not really sure kung ano pa ito, pero this is another actually one of the cabanas na overview sa beach front ng Bantayan. It's very nice, sulit na sulit. So for a price of 220, makakapasok ka na dito sa Octong Cave. One of the best exploration dito sa Bantayan Island. So kung nagpaplano kayong pumunta ng Bantayan, isa ito sa mga tourist spot destination o DIY o tour package na pwedeng ibigay sa iyo ng mga lokal dito. Otherwise, kung gusto mo naman mag-DIY, maganda rin kasi marami kang matututunan, makakatipid ka pa. So this is it. I'm going to head up, going outside, pero i-feature ko na rin sa inyo ang kabuuan ng Octong Cave. So last glimpse dito sa swimming pool, and then meron parang napakalaking building na I'm not sure if it's a function room. Ito siya. Maganda siya guys. So may mga options ka to swimming pool at mag-swim. Pwede kang mag-swimming sa Octong Cave, pwede kang mag-swimming dito sa mismong lot nila, and then there's another one which is the beach. Pero I doubt na pwede kang bumilad sa init kasi talagang mainit sa sobra. So eto siya guys.
It says here no wet clothes inside. Hindi naman ako naligo, so definitely pwede ako. Good afternoon. Ano to, madam? Itong feature na ito? This is what? This is a parang function room or a dining? Here, sir? Ano po? Dining niya? Dining, yes. So this is a dining. So yung mga nag-a-avail ng mga services sa pool side ninyo at saka sa Ogtong, pwede rin kumain dito. Yes po. Okay, sige. At least may idea. Thank you. So yun, guys. Ang ganda ng view, actually. Diba? Only here na matatagpuan mo sa Ogtong Cave. One of the tourist spot. Okay guys, tapos na ako sa Ogtong Cave. Napunta naman kami ng ruins. Very quick lang ang vlog ko kasi I need to go to the other places dahil limited lang ang oras ko. So, after this, punta kami ng ruins and then may mga saksihin pa kasi this is a DIY. So, kung nagbabala kayo na pumunta ng Bantayan Island, feel free to get the service of this guy. Ilalagay ko na lang sa description link. At least, kontakin na lang siya. Kayo nang bahala. Pero, worth it ito guys. Kasi, DIY ito. Hindi na mahirapan. Sa pag-few minutes. Narating ko na rin ang The Ruins, actually. So, this is one of the places na pwede may explore aside from the Ogtong Cave. Ang Ogtong Cave is just approximately ilang meters lang ang layo from these ruins. So this is what they call ruins. I don't know why it's ruins. Most probably ito na nga dahil hindi na siya visible sa tirahan. Anyway, the good thing about this one is it faces in front of the beach, which is talaga namang in front of the beach. Napakaganda. Maganda siguro ito kung nabuo. Kasi at least kahit paano, hindi ka na mahirapan, ay salong-salo mo mismo yung view ng ng Bantayan Island. At kitang-kita mo naman ang beauty ng dagat. As in, ha ka na lang sa ganda. So, kung nagbabalak kayong pumunta, saglitin nyo ang Bantayan Island, specifically itong tourist spot nila. So kung galing ka na ng Ogtong Cave, pwede mo nang silatin itong lugar na ito. Napakalapit lang. So this is it. Ito ang ruins. Actually this one, ito yung ruins na sinasabi nila na binandalize na. Diba bongga? Ganda sana. At saka may mga rock formations pa sa ilalim na tuwang pagmasdan. Ayun, may mga turista pa dun, no? Banda sa baba. Bongga. Ibilad ang katawan. Anyway, so ito siya guys. At may tumalun pa. O diba bongga? Kuya. This is it. Ang The Ruins.
private resort pero they take this as an at one of the tourists. Pinupuntahan daw siya pag weekdays at saka weekend or holidays. Technically may entrance fee. So pag adult 70, pag children 30. So ito yung entrance guy, and then meron din ako nakita doon banda doon sa dulo na pwede ka magdala ng pagkain. It's a group. So anyway, ako ay babagtas na dito sa Sandera Beach. So may mga turista rin na nandito sa harapan ko. Anyway, yan, may logo pa sila. So kung nagbabala kayong pumunta ng Bantayan Island, this is one of the places na pwede mong i-explore, ang Sandera Beach. Bababa ka siguro for sure. Medyo ang Entrabu, medyo on both sides may mga halaman. And then, ito na yung bubungad sa'yo. There you go. Ay, maganda siya actually. Para siyang Boracay type. Medyo may kainitan lang talaga. Tigak na tigak ang init mo. There you go. Yan. So, one of the places na pwede mong explore ay ang Sandera Beach. Ang ganda niya. Para siyang ano, para siyang Boracay, mini Boracay na ini-explore mo. Kaya pala yun yung mga grupo na nasa taas kasi lapit lang nila sa beach front. So ito siya guys, may entrance actually. So ito na lang bahala nag-explore ng lugar na ito. But definitely worth it siya guys kasi virgin beach pa ito na hindi pa masyadong tinatao at sadyain, though marami ng mga pwede kang i-explore sa Bantayan Island, but this is one of the few beach na virgin. At saka look at the sand, beautiful. So this is it guys, one of the tourist spot destination aside from Ogtong, aside from the ruins, and now this is Sandera Beach. It's a private resort, so lagyan na nila ng Entrabu, but definitely magandang lugar. Ito siya.